Papaano kung malaman mong ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos? Hindi dahil mabait ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil may isang taong umiiyak gabi-gabi para sa'yo. Papaano kung malaman mong may mga aksidente kang nalampasan, may mga gabing dapat hindi ka na nagising, may mga pagkakataong muntik ka nang mawala, pero may panalangin humarang. May isang totoong kwento tungkol sa isang lalaking ilang beses nang muntik mamatay sa dagat. Paulit-ulit lumubog ang barkong sinasakyan niya, paulit-ulit siyang nawawala, paulit-ulit siyang inililigtas. At habang iniisip niyang swerte lang siya, hindi niya alam may isang taong hindi natutulog, kakaiyak para sa kanya. At ang mas nakakaiyak, hindi niya alam lahat ng pagliligtas na iyon, may hinihintay palang tagpo ang Diyos. At sa dulo ng kwento, doon niya nalaman kung bakit ayaw siyang hayaang mamatay ng Diyos. At gusto kong sabihin ito bago tayo magsimula. Minsan, akala natin coincidence ang mga milagro, pero minsan may isang tao lang talagang marunong lumuhod. So ganito ang nangyari. Taong 1820, may isang binatang lalaki. Ang pangalan niya, Peter Rudgley. Mahilig siyang maglayag, mahilig siyang maglakbay, at gustong-gusto niya ang dagat. Para sa kanya, adventure ang buhay. Pakiramdam niya, malaya siya. Pakiramdam niya, kaya niyang mabuhay nang walang umaalalay sa kanya. Pero habang lumalaki siya, lumalayo rin siya sa kanyang pamilya at dumating sa punto na iniwan niya ang tahanan. Lumayo siya, naglayag siya at halos wala nang balita tungkol sa kanya. Lumipas ang maraming taon habang siya'y abala sa sariling buhay. May isang tao namang tahimik lang na naghihintay. May isang taong gabi-gabing umiiyak. May isang taong araw-araw nananalangin. At may isang taong ayaw sumuko. Pero hindi iyon alam ni Peter. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Hanggang isang araw, may nangyaring hindi niya makakalimutan habang buhay. Lumubog ang barkong sinasakyan niya. Isipin mo yon, sa gitna ng dagat, sa gitna ng takot, sa gitna ng sigawan, madilim, malamig, at wala kang kasiguraduhan kung makakaligtas ka pa. Pero himalang nakaligtas siya, kaya sumakay siya ulit sa ibang barko. Pero alam nyo ba, lumubog ulit yung sinakyan niyang barko, at hindi lang ito nangyari ng isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 5 beses. 5 beses lumubog ang barkong sinasakyan niya at 5 beses siyang iniligtas. At siguro, habang palutang-lutang siya sa dagat, napapaisip na siya, bakit parang ayaw akong kunin ng kamatayan? Bakit paulit-ulit akong nakakaligtas? Hanggang isang araw, habang palutang-lutang na naman siya sa dagat, may barkong dumaan. Sinagip siya, pinasakay at binigyan ng tuyong damit. At pagkatapos siyang suriin ng doktor, may kakaibang request ang doktor. Sabi ng doktor, may matandang babae rito sa barko, matindi ang sakit niya, mataas ang lagnat, at bago siya mamatay, isa lang ang hiling niya. Gusto niyang makita ang kanyang anak. At sinabi ng doktor, pwede bang magpanggap kang anak niya para sumayaman lang bago mawala? At pumayag si Peter. At dito nagsimulang maging kakaiba ang kwento, kasi hindi niya alam may mas malaking plano ang Diyos. Habang naglalakad siya papunta sa silid, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Tahimik ang paligid, parang mabigat ang dibdib. At pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang matandang babae. Mahina, nilalagnat at umiiyak. At paulit-ulit nitong sinasabing, Lord, bago ako mamatay, makita ko lang ang anak ko. At itinulak siya ng doktor papalapit, pero biglang nanlambot si Peter, napaiyak siya kasi ang babaeng nakahiga sa kama ay hindi estranghero. Iyon ang kanyang ina, si Sarah Rudgley, yung nanay na 10 taon siyang pinanalangin, yung nanay na hindi tumigil umiyak, yung nanay na hindi sumuko. At doon, parang tumigil ang mundo ni Peter. Nanlambot siya, hindi siya makapaniwala, at unti-unti siyang lumapit. At doon niya na-realize at umiyak siyang sumisigaw, Ma, ako ito, ako ang anak mo, nandito na ako. Imagine that moment, 10 taong walang balita, 10 taong panalangin, 10 taon ng pag-iyak, at sa
sa gitna ng dagat, pinagsama sila ng Diyos. Hindi coincidence iyon, hindi aksidente iyon, sagot iyon sa panalangin ng isang ina. At sabi ng kwento, makalipas ang ilang araw, gumaling ang kanyang ina. Kasi minsan, may mga nanay na hindi humihingi ng pera, hindi humihingi ng regalo, at hindi humihingi ng malaking bahay. Ang gusto lang nila, makita kang maayos, makita kang buhay, makita kang ligtas, at makita kang bumalik sa Diyos. Ngayong Mother's Day, maraming nanay ang masaya, pero meron din tahimik na umiiyak. May mga nanay na kumpleto ang pamilya, pero meron ding may anak na malayo. May anak na galit, may anak na naligaw, may anak na hindi nagsisimba, may anak na hindi na umuuwi. At gusto kong sabihin sa bawat ina, huwag kang titigil manalangin. Kung nagawa ng Diyos kay Peter Rechley, kaya rin ng Diyos abutin ang anak mo. Kahit gaano kalayo, kahit gaano katigas, kahit gaano katagal, kayang habulin ng Diyos ang anak na ipinananalangin ng isang ina. At sa mga anak, minsan hindi natin na-appreciate ang nanay natin habang nandyan pa sila. Kapag tumatawag, ini-ignore natin. Kapag nag-aalala, naiirita tayo. Kapag paulit-ulit mag-remind, napipikon tayo. Pero darating ang araw, hahanapin mo yung boses na laging nagtatanong kung kumain ka na ba. Darating ang araw, mamimiss mo yung sermon niya, mamimiss mo yung yakap niya, at mamimiss mo yung simpleng presence niya. Kaya habang nandyan pa sila, mahalin natin sila. Hindi perfect ang mga nanay, nagkakamali sila, napapagod at nasasaktan. Pero maraming nanay ang tahimik na nagsasakripisyo. May mga nanay na inuuna ang anak bago ang sarili. At may mga nanay nakakain ng tira basta busog ang anak. At may mga nanay rin na hindi bumibili para sa sarili basta may panggastos ang anak. At higit sa lahat, may mga nanay na araw-araw lumuluhod para sa pamilya. Kaya sa lahat ng mga ina ngayon, maraming salamat. Salamat sa mga gabing hindi kayo natulog. Salamat sa mga luha na walang nakakita. Salamat sa mga panalangin hindi nyo tinigilan. Salamat dahil kahit minsang hindi kami karapat-dapat, ipinagdarasal nyo pa rin kami. At sa lahat ng anak, huwag nating sayangin ang panalangin ng mga nanay natin. Kung may nanay kang nagdadasal para sa'yo, mapalad ka. Dahil may mga tao sa mundong ito, walang nagdadasal para sa kanila. Pero ikaw, may isang taong lumuluha para sa'yo. May isang taong lumalaban para sa'yo. At may isang taong araw-araw kang binabanggit sa Diyos. At gaya ni Peter, baka isang araw, ma-realize mo, kaya pala ako pa ulit-ulit na iniligtas ng Diyos dahil may isang ina na hindi sumukong ipanalangin ako.